So yan, malapit na po maluto. Kaunting paiga-iga na lang ng tubig. Then ayan, pwede na po nating tikman ang ating napakasarap na adobong baboy with eggplant. Hanguin na po natin. Wow! Okay. Na po tayo. Buhos natin. Ayan o. Wow! Malakad na. So, mga ka-Watch and Learn, good morning po sa inyong lahat. Kami po ay samahan ninyo ngayong tanghali. Kami po ay magluluto ng masarap na ulam. Sinisigurado ko sa inyo, magugustuhan nyo. Before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Saraya Bay, hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na upload. Please, don't skip my ads. So, bibili po kami ng karne. Ito na po. Ayan, bibili po kami ng karne. Sariwa-sariwa. Watch and Learn. Ay, yun, no? Wow! Ayan, napaka-pogi po nung aming binila niya, oh. Bali, ito na po ang ating mga napamiling sangkap at rekado na gagamitin sa ating lulutuing ulam para sa araw na ito. So, yan po. Then, ayan, inumpisan na po natin gayatin ang ating karne. Napakasariwa po talaga. Mamula-mula po sapagkat yan po ay bagong katay lamang. Then ganyan lang po kalalaki ang ating gayat, mga ka-Watch and Learn. So ayan po, nakita nyo naman, oh, talagang mamula-mula. Halata pong sariwang-sariwa. Then pagkatapos saka naman po na tayo magagayat ng talong. Yung atin pong biniling talong ay gagayatin po natin ng ganyan. May bawang at sibuyas din. So ganyan lang po kalalaki ang ating paggagayat. Dahil mabilis lang naman po yan maluto, kaya siya po ay isasahog natin pag madapit na pong maluto ang ating karne. So ayan po, nakita nyo naman, sariwang-sariwa din po ang ating talong. Ayan, so dahil nakapaggayat na po tayo ng ating mga rekado, magsisimula na po tayong magluto, mga ka-Watch and Learn. Lagyan po natin ng mantika. So ang mantika na ating gagamitin, yung ordinaryong mantika lamang po, at medyo dagdagan natin para hindi po tayo mabitin. Ganyan po ang ating gagawin. Then pagkatapos po niyan, saka po natin ilalagay ang ating karne ng baboy. So dapat ay ipreprito po muna natin, tutos-tutostahin natin para mas lalong maging masarap ang ating niluluto. So yan, haluin lang po natin para maiwasan po ang paninikit sa kawali. Then hanggang sa lumabas po ang kanyang mantika. So ganyan po ang mangyayari sa kanya. Pero mas maganda kung mas matutusta natin ng ganyan. So halo-haloin lang po natin, mga ka-Watch and Learn. Ayan, para magpantay lang po ang kanyang luto. So kung mapupunan nyo, ayan na po, medyo tostado na po siya, nag golden brown na. Kaya lalagyan na po natin siya ng paminta. So mga 3 paminta po ang aking nilagay dyan para mas malasahan po mamaya pag atin na pong tinikman. Then syempre pagkatapos po niya, na susunod na gagawin ay lagyan na po natin ng toyo. So yan na po ang magsisilbing pang-alat niya para sa ating niluluto ngayong tanghali. Then halo-haloin lang po natin. Pagka okay na, saka natin lalagyan ng tubig. So nilagyan po natin ng tubig para syempre lumambot po yung karne at hindi naman po siya matigas kainin mamaya. Then after that, syempre ay tatakpan po muna natin. Ayan, so ayan po muna natin hanggang kumulo. Pag kumukulo na po siya, yan, saka po natin ilalagay ang mga susunod na rekado. So haluin po muna natin kasi siguraduhin natin na medyo malambot na. Then pagkatapos po, kapag ka medyo okay na, ayan, alam na natin ang dapat isusunod natin na rekado. So saka po natin ilalagay ang ating bawang. So bawang po muna ang ating ilagay. Then kasunod na po yung sibuyas.
Then pagkatapos po, haluin lang po natin. Yan pong pagsama-sama na po ang kanyang lasa. Then ayun, halu-haluin lang po natin. Saka po natin siya lalagyan ng ating ginayat na talong. Ayan, sabi ko sa iyo kanina, talagang hinuhuli ko po ang talong kasi mabilis naman po yan maluto. Then halu-haluin lang po natin ng ganyan. At nang ma-mix ng maayos yung talong at saka yung karne. Ayan, so ayos lang natin ang paglalagay, mga ka-Watch and Learn. So ganyan po. Hindi naman na po natin kailangan dagdagan ng tubig yan dahil mas maganda po yan yung medyo tuyo-tuyo. Ayan. So pagkatapos po natin takpan at kumukulo na yan, saka na po natin ulit hahaluin para maging pantay ulit ang kanyang pagkakahalo. Okay. So ganyan po kaganda ang ating ginagawa. Then after that, lagyan na po natin ng suka. Ang suka po ay depende po sa iyong panlasa. Then yung oyster sauce, isasabay na rin po natin para magkameron ng tamis-tamis ang ating niluluto. Ayan, haluin lang po natin para sigurado pong mahalo ang mga sangkap. Saka po natin medyo titimplahan ng aji. Ayan. So, pampadagdag lasa din po yan. Then, kita-kita nyo naman po, malapit na po siyang maluto. Kaunting sundot na lang po ay maluluto na po talaga siya. At makikita nyo naman po na talagang sa tingin pa lamang napakaraming kanin po ang mauubos niyan. Okay, so titikman na po natin ang ating niluluto. Wow, napakasarap. Kaunti na lang. So ayan, malapit na po maluto. Kaunting paiga-iga na lang ng tubig. Then ayan, pwede na po nating tikman ang ating napakasarap na adobong baboy with eggplant. A few moments later. So ayan po mga ka-Watch and Learn, luto na po ang ating nilulutong ulam. So kainan na po. Ayan o. Oh. Napakasarap naman yan. Na po. Hanguin na po natin. Wow. Ay. Sige. Oh, ayan o. Wow. Ang sarap naman yan. A few inches later. So ayan po, kakain na po tayo at atin na pong huhusgahan kung gaano kasarap ang ating niluluto ngayong tanghali. Ayan, so before anything else, magdadasal po muna tayo. Ayan, bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayan. So, tikman na natin mga ka-Watch and Learn at nang iyan ay mahusgahan na natin. Ayan oh. Wow, napakasarap po. Talagang tamang-tama lang ang timpla at ang lambot ng ating nilutong ulam. So, ganun po ang aming style ng pagluluto para maiba naman. Parang reverse na pagluluto ng adobo. Ayan, so hindi po mapipigilan ang pagkain ng maraming kanin dyan. So ito po ay aming ginagawa tuwing Sabado o di kaya ay bakanting araw namin. Nagbabanding kami ng mga tropa. So kulang po kami dyan. Wala po ang aming ibang tropa sapagkat may mga pasok din. Kaya shoutout po muna natin ang mga OFW na nagtratrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Mabuhay po kayong lahat, mag-iingat kayo
At doon naman po sa mga subscribers ko, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag po sana kayong magsasawang suportahan ang aking vlog. Kami po ay hindi magsasawang maghatid sa inyo ng mga bidyong kagaya nito na pwede nyo pong kapulutan ng aral o pwede nyo pong gayahin, sapagkat ito po ay napakasimple, napaka-affordable. Sa kaunting halaga, marami na po ang makakakain. Kaya sinisigurado ko po sa inyo na magugustuhan po ito ng inyong pamilya. At kung gugustuhin nyo rin, pwede rin po itong pulutan. Napakabilis lang po kasi niyang iluto. So, kaunti lang po yung mga sangkap na kailangan. At nakita niyo naman po yung ginawa namin ng aking kumpare na talagang simple lang po ang mga rekado. Makakapagluto ka na ng masarap na ulam na kagaya nito. Kaya sa aking mga kaibigan, mga kapamilya, ito po yung recommended ko sa inyong luto. So ito po ay amin pong ginawa sapagkat wala po kaming ibang maisip na lutuin sa araw na ito. Pero kita nyo naman po ang naging resulta. Kaya maraming salamat po ulit sa inyo, yung mga followers, mga subscribers, at ang aking mga bagong kaibigan. Huwag po kayong magsasawa. Hindi ko na po kayo maiisa-isa sapagkat napakarami nyo na po. Nasa 12,000 na po tayong subscribers. Shoutout nga pala sa aking kumpare, paring Renjo Yape, sa Rinomel Farm Vlog, kay Kuya Nerd TV, kay Ate Lovely, at sa akin pong mga malalapit na kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Yung aking mga estudyante nga po pala ng Biga Integrated National High School, magandang tanghali sa inyo lahat dyan.